Isabel, sigurado ka pa may kinalaman si Eman. Malakas ang kutob ko, Basti. Naisahan na ako ni Emma. Hindi na ako papayag na maulit-ulit siya. Huli ka na ngayon, Eliana. Totoo nga. Okay ka. Hello, Chief. Alam ko na kung saan nagtatago si Eliana. Hindi ba dapat tayo maging masaya? Ibig sabihin na, boy, si Eliana, di meron pa tayong pagkakataon na makuha siya ulit. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Huwag kayo magpapaputok! Wala ka ng takas ngayon. Napapalibutan ka na ng mga pulis. Di ba yan yung babaeng ahas? Bakit niya sasama yan din sa amin? Ilayan niyo nga sa amin ang halimaw na yan! Okay sa akin, inosente po ako. Hindi sinabi namin, lahat kami inisente. Ang problema sa'yo, nakakabit sa katawan mo, ang ebidensya. Pwede ko kayong kasuhan. Hindi po natin makakasuhan si Mr. Poblete dahil siya mismo ang nagpasuko kay Iliana. Ano? Di napahiya ka. May pag-asa ba ang kaso ni Elian? Malakas ang ebidensya ng kalaban. Pero dahil espesyal ang kondisyon na akusad, magagawa natin ang paraan na mapalabas na inosente siya. Pero ginagawa na nila Mang Emma ng paraan para mapabilis yung paglaya. Mamaya ililipat na rin siya sa citizen. Ano ho, Chief? Hindi ho siya hayop na dapat dinidisplay. Yun ang desisyon ng court. Gusto niyo umapila kayo. Pero tuloy ang paglilipat ni Iliana sa citizen. Tara na. Sir, dahan-dahan lang. Nasasaktan eh. Dandahan lang eh. Sige, tara niyo na. Sige. Patakas pa yan. Mang Eman, kaputulungan niyo po ako. Ayoko dito. Hey, Eman. Ba't naman kayo pumayag na dito ikulong sa Susi Eliana? Eh, sir, nakakawalang respeto naman sa pagkatao ni Eliana to eh. Kahit ako hindi ko gusto ito nangyari dito. Attorney, wala na ba tayong magagawa? Dininay ng korte ang hinihiling nating PRO. Dito muna sa Zoom mamamalagi si Eliana. So, gano'n na lang yun? Gano'n na lang? All I can do for now is to ask for a faster hearing. Kapag napatunayan nating inosente siya, makakaalis din dito si Eliana. Sandali, ba't ba kayo nag-iinarte, ha? Ang ganda-ganda nga dito, ang luwag-luwag, ang fresh-fresh dito, puro mga malalaking kahoy. Ano ba yan? Gabo ang luwag-luwag, oh. Gusto mo sumama? Pwede. Ang chosi-chosi nyo. Nora, hindi ka naman nakakatulong eh. Eliana, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Hindi kita pababayaan. Makakalabas ka rin dito sa kulungan na to. Salamat. Ate, tingnan mo to. Balatanin na ba to? Buhay si Eliana? Akala ko ba patay na siya? Well, according to this article, she survived the fire and has been staying sa snake farm ni Marga. Buti nga nakaligtas pa yung halimaw na yun. Nakakulong siya sa zoo. Pero hindi naman siya hayop. What they expect, hindi rin naman siya normal katulad nating lahat. Dapat lang na dun siya ilagay. If you ask me, I find it all very harsh. Tao pa rin siya eh. May feelings, nasasaktan, at nahihiya. Mukha talaga siyang hayop sa kulungan. Oo nga, alam mo, Eliana, sa totoo lang, bagay na bagay ka dito. Feeling ko, ikaw talaga yung magiging pinakasikat na attraction dito sa zoo. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Gusto ka lang namin dalawin. Total, yun naman yung ginagawa sa mga kriminal, di ba? Dinadalaw. Ay, teka lang. Meron ako naisip na bright plan. Eh, di ba, ano bang ginagawa pag nasa zoo? Di ba nagpipicture? So, ba't magpapicture ka sa kanya? Ano ka ba? Instagram? Oo naman. Smile ka. Para mapakita natin sa mundo kung ano ang kinahinatnan ng ating Serpentina girl. Okay. She deserves it. She was lucky to survive the fire.
But she has to pay the price of her wrongdoings. Di pa naman napapatunayan na si Eliana ang nanakit sa daddy ni Isabel. They should just let her go. At ano, papabayaan natin yung halimaw na yun na pakalat-kalat? Kailan nyo ba maiintindihan na threat sa safety natin si Eliana? Kailan? Kapag may nasaktan na isa sa atin? I don't think kaya tayo saktan ni Eliana, ma. Ganyan din ang inisip ni Eddie Cascavel. But look what happened to him. Kaya ikaw, don't you ever dare come near that creature again. Promise me! Oy, kainis naman eh. Oy, Eliana! Parang wala ka namang natutunan sa mga pagpo-post-post, oh. Buti ka naman dyan. Huwag ka na mahiya. Pwede ba? Ipapakita namin to kay Julian. Tama na nga, Marga. Pabayaan niyo na ako dito. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, ah. Alam mo, dapat namatay ka na sa sunog, eh. Ito, karma mo to sa lahat ng pang-aagaw na ginawa mo sa akin. Kaya sige na, please. Smile! Sigurado akong matutuwa si Julian kapag nakita niya kung nasaan na yung ex-girlfriend niya ngayon. Alam mo, ang dami niyong sinasabi. Dali na. Kanina pa ako dito. 1, 2, 3, smile! Unti-unti na natin nakukuha ang hustisya, Papa. Napakulong na natin si Eliana. At simula pa lang ito. Pinapangako ko, Papa, pagbabayaran ni Eliana ang lahat ng ginawa niya sa inyo. Pinapangako ko, Papa, magdurusa siya. Magdurusa si Eliana. Pa. 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 Papa! Dito pare, kukunan kita picture. O yan. O yan. Ganda yung mga na, nakikita yung babae na. Bahala sa'yo. O yan, sige. Sige, bilisan nyo. Ate, ganda mo pala. Sayang naman, halimaw ka. O, tama na. Pakita naman ang ahas mo, ate. Tama na, marami pang next. Pakita naman ang ahas mo, ate. O, tama na yan. Teka, sir! Sir! Ano to? Tama. Eh, nagpa-picture lang kay Eliana. Bakit ba? Kung walang galang na, sir. Ma'am, sir! Ma'am! Ma'am, si Eliana hindi kasama sa tanawin ng zoo. Kaya pwede umalis na kayo? Nagpapayat yung mga yan eh. Kahit na, sir, pero hindi kasama to si Eliana. Tao to, di ba? Hoy, naipal mo, umila nga doon. Ang bastos mo, ano problema mo? Ikaw, ano problema mo? Tama na yan. Oh, guard, labas mo yan. Sige. O bakit ako mapalabas yung dito? Teka! Pinapakita ko naman si Eliana! Eliana! Gabo! Nagdadali si Gabo! Eliana! Dok, kumusta na po ang lagay ng papa ko? Stable na ulit yung condition niya. He's safe for now. Ano ang ibig sabihin? Dediretsuhin ko na ho kayo. Umabot na ang lason sa puso ni Mr. Cascavel. At yun ang dahilan kung bakit tumaas ang kanyang BP. So far, wala pa tayong dapat ikabahala. Pero pag nagpatuloy yung pag-akyat ng lason, maaari niya yun ikamatay. Wala na po ba tayong magagawa, Doc? We tried everything. Lahat ng anti-venom binigay na namin sa kanya. Sobrang malakas ang lason na nasa katawan niya. Alis po muna ako. Salamat to. Eddie, lumaban ka, Eddie. Hindi ko pa kayang mawala ka. Hayop ang Elianang yan. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Kasalanan niya kung bakit nagdurusa ang papa ko ngayon. Isabel! Isabel, saan ka pupunta? Isabel, saan ka pupunta? Isabel! Kamusta na kaya si Gabo na, ha? Hindi pa siya bumabalik. Sumanong pinaladkad siya palabas ng mga polis. Huwag mo na siyang problemahin. Madiskarte yung si Gabo. Tsaka kolekta siya. Ang mas inaalala ko, ikaw. Ayos ka lang ba, Eliana? Sa totoo lang na, ha? Hirap na hirap nga ako, eh. Sinusubukan kong maging matatag. Kasi ayaw mo nakikita ng mga tao na mahina ako.
Pero pagod na ako eh. Hirap eh. Tibayan mo pa ang loob mo. Diba ang sabi naman ni Mang Eman, hindi kanya pababayaan? Makakalaya din tayo dito. Ilang beses na tayong nakulong noon, pero nakaalis pa rin tayo. Sana nga na, ha? Sana makalabas na tayo sa kulungan na to. Diyan ka nagkakamali, Eliana. Ma'am Isabel, Hindi ka na makakawala sa kulungan mo. magtago ka muna. Ma'am Isabel, Kumusta ka, Eliana? Nagustuhan mo ba ang bagong tirahan mo? Hindi ka dapat ng gulo doon. Tingnan mo tuloy nangyari. Nagkagulo sa zoo. Sir, pinoprotektahan ko lang naman ho kasi si Eliana eh. Napakaganid kasi ng mga bantay niya dun eh. Kakausapin ko lang si Hepe tungkol sa nangyari. Sir, yung pulis na nagpapapasok mga mag-aanak, kaya dapat nyo matanggal yun eh. Hindi naman hayop si Eliana, sir. Dapat yung mga pinapapasok lang, yung mga kamag-anak tsaka mga mahal sa buhay ni Eliana. Alam mo ba kung anong sinabi ng doktor sa akin kanina? Delikado na daw ang lagay ng papa ko. Sa isang iglap, maaari siyang mawala. Oo. Huwag mo na akong artihan, Eliana. Isa na naman ang taong may kasalanan kung bakit nagkakaganon ngayon ang tatay ko. Ikaw yun. Ma'am Isabel, hindi naman po talaga ako kumagat kay Lolo eh. Maniwala naman po kayo sa akin, oh. Paano mo nagawa yun, Eliana? Paano mo nagawang saktan si Papa? Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko para sa'yo, iniligtas kita noon sa mga taong humahabol sa'yo, hindi ba? Pinatira kita sa sarili kong pamamahay. Eliana, pinataksyonan kita sa mga taong gustong manakit sa'yo. Paano mo nagawang traidorin ang pamilya ko? Ma'am Isabel, hindi ko naman po talaga sinaktan si Lolo eh. Ama na, Eliana. Itigil mo na ang mga kasinungalingan mo. Itinaya ng anak ko ang buhay niya para iligtas ka. Namatay si Claire dahil sa'yo. Hindi pa pasapat ang buhay ng isa. Pati ang buhay ng papa ko gusto mong kunin sa akin. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin, Eliana. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabulok ka sa kulungan yan. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi ako maaawa sa'yo, Eliana. Walang kapatawaran ang ginawa mong pagtatraidor sa akin at sa pamilya ko. Ma'am Isabel, nakinig naman po kayo sa akin, no? Hindi ko naman po ginusto yung nangyari kay Claire, eh. Kung alam ko lang po na ganun mangyayari, edi sana sumuko na po ako. Sana hindi na po dapat po nanlaban. Para hindi na ako iniligtas ni Claire. Sana nga, Eliana. Sana nga ikaw na lang sanang namatay. Dahil ang mga taong katulad mo, walang karapatang mabuhay sa mundong ito dahil isa kang halima. Hindi po, Ma'am Isabel. Hindi po totoo yan. Hindi po ako masamang tao. Kahit kailan po, hindi sumagay sa isip ko na saktan kayo. Kung sino bahagi ng pamilya niyo. Pamahal na po kayo sa akin, Ma'am Isabel. Pagmamahal? Ano ang alam mo sa salitang pagmamahal, Eliana? Pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita namin ng papa sa'yo, ito ang igaganti mo sa amin. Sa'yo na ang pagmamahal mo. Hindi namin kailangan yon.
Isabel! Magdasal ka, Eliana, na gumaling ang papa ko. Dahil sa oras na merong masamang mangyayari sa kanya, sinisiguro ko na pagsisisihan mo na nabuhay ka pa sa mundong ito. Isabel! Mr. Pugliete, this is Mr. Cruz, Director ng City Zoo. Magandang araw ho. Magandang araw. Kumusta ho yung request namin? Nirelieve na namin yung mga polis na nagpapasok ng mga kamag-anak sa kulungan ni Iliana. Hinigpitan na rin namin ang seguridad ng paligid ng kanyang kulungan. Ang gusto ko po sana mula ngayon, wala na ho sanang taong pwedeng tumingin sa loob ng kulungan niya. Baka naman po pwede natin pag-usapan to. Simula nang dumating si Eliana dito sa lugar namin, dumami na ang taong pumupunta rito. Sir, kahit ho andito si Eliana sa zoo ninyo, nasa kustodiya pa rin siya ng PNP. Nilagay lang ho siya dito dahil sa mga facilities ninyo. Wala pa rin ho kayong karapatan para pagkakitaan siya. Worried lang ako. Baka pag pinigilan niyo yung mga tao, magkagulo naman dito sa zoo ko. Don't worry, Mr. Cruz. Nagdagdag na kami ng mga pulis para maiwasan ang gulo. Mr. Pugliete, again, I am really sorry. Pangako, sa susunod, wala nang ibang taong makakapasok o makakabisita kay Iliana. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na sumugod sa kulungan ni Iliana. Tingnan mo sarili mo. Lalo ka lang na-stress. Kailangan kong gawin yun, Basti. Kailangan kong ilabas ang sama ng loob ko. Dapat lang malaman ng Ilianang yan kung sino ang binangga niya. Alam mo, Isabel, nag-aalala na ako sa'yo. Wala ka ng bukang bibig kundi si Iliana. Puro galit na lang. Hindi titigil ang galit ko kay Eliana. Kahit anong paliwanag ko, ayaw mo nawala sa akin ni Ma'am Isabel. Paniwalang siya na masama akong tao. Eliana, kung ano yung mga pinagsasabi naman, ilabas mo na lang sa kabilang mong tenga, ha? Yung mga pangungutya sa akin ng ibang tao. Ayos lang naman yun eh. Kasi yung kay Ma'am Isabel nung galing, parang ang sakit-sakit pakinggan. Eliana, papaalala ko lang sa'yo. Si Ma'am Isabel ang naglagay sa'yo dito. Siya nagpakulong sa'yo. Binuo niya lahat sa limot, lahat ng masasayang pinagsamahan niyo. Kaya dapat ikaw ganun din. Hindi naman kasi ganun kadali yun ka po eh. Si Ma'am Isabel yung tumulong sa akin, may inahabol ako ng mga tao. Napakalaki ng utang ng loob ko sa kanya. Sa kanila ni Lolo. Sa tuwing nakikita ko si Papa na walang malay dito sa ospital na to. Sa tuwing naaalala ko na namatay ang anak ko nang dahil sa Iliana. Lalong tumitindi yung puot na nararamdaman ko sa babaeng yan. Naiintindihan kita, Isabel. Pero nakakulong na si Iliana. Alam mo, Isabel, kailangan mo na magpahinga. Masyado ka ng pagod. Hindi. Hindi ako titigil. Dahil nag-uumpisa pa lang ako, Basti. Baka bigla ka na nahimik. Naalala ko kasi yung sinabi ni Ma'am Isabel. Malala na daw yung lagay ni Lolo. Eliana, mayayaman sila, ha? Kayang-kaya nila magbayad ng mga magagaling na doktor dyan, eh. Gabo, ang sabi ni Professor Yasun, nakakagaling daw ng kahit anong karamdaman yung kagat ni Naha. Baka naman pwede natin sabihin kay Ma'am Isabel yun. So sobrang galit sa'yo ni Ma'am Isabel. Sa palagay mo, makikinig yun sa'yo?
Magkakaksaya lang tayo ng mga paliwanag sa kanya eh. Sigurado ako hindi pa rin maniniwalan kahit ilang beses natin ulitin sa kanya. Gusto ko lang naman subukan eh. Malay mo, gumaling si Lolo. Ako pwede ko nga lang siyang puntahan eh. Kasi hindi ko alam kung paano. Eliana, nakausap ko na si Hepe. Mula ngayon, bawal na ang taong lalapit at bibisita sa'yo. Hindi ka ba natutuwa sa binabalita ko? Natutuwa po. Eliana, kilalang kilala na kita. Sabihin mo sa akin kung ano yung gumugulo sa isip mo. Si Ma'am Isabel po kasi, dinalaw niya ako dito kagabi. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kay Ma'am Isabel mo. Hindi naman siya dating ganyan nung una ko siya nakilala. Mabait na tao siya. Maunawain. Mahaba ang pasensya. Sana po bumalik na yung dating Ma'am Isabel. Sana nga. Marga, what are you doing here? Julian, wala na kasi akong gagawin buong araw, so naisip ko baka pwede kitang mayayang mag-movie. Pasensya ka na ah. Marami pa kasi akong gagawin eh, so next time na lang. Alam mo, Julian, pagod na ako kakahabol sa'yo. Lapit ako ng lapit, pero palagi mo naman ako iniiwasan. Marga, hindi naman kita pinipilit ah. How many times do I have to make it clear to you? Hanggang pagkakaibigan lang pwede kong ibigay sa'yo. Why? Dahil in love ka pa rin sa halimaw mong ex-girlfriend? Ito ah. Yan. Look at her now. Yan. Yan ba yung pagpapalit mo sa akin? Isang taong nakadisplay sa zoo? Alam mo, mabuti nga't nakulong na siya eh. She's a freak. Call her what you want, Marga. Pero alam ko deep inside, isang mabuting tao si Eliana. Unlike you, maganda nga yung panglabas mo. Pero ugaling halimaw ka naman. Oh. Tago mo yun. Mama, Basti, mauna na muna kaya kayo sa kulungan ni Eliana. Kausapin ko lang si attorney. Sige, sunod ka na lang. O sige, halika na, Basti. At gustong-gusto ko nang makita yung Eliana na yan talaga. Ipamumukha ko sa kanya kung anong kasalanan niya sa pamilya ko. Halika na. Pwede ba? Kubarin niyo yung mga ID niyo. Hindi ka nag-iisip. Itago niyo. Ma'am, excuse me, bawal po pumasok dito sa kulungan. Hindi mo ba ako nakikilala? FYI, ako si Nora Poblete. Ako ang tumutulong dyan kay Eliana. Toledo, asawa ni Sir Emma niyan. Naku, pasensya na po. Ma'am, pasensya na po kayo. Pasok po kayo. Cheap mga bisita ko. Hapon po. O ha? Bibigyan ko kayo ng exclusive look ha, pero kapalit niyan magandang write-up sa Serpentina. Pangako nyo. Wala pong problema. Opo, ma. O, teka lang, sandali. Eliana! Eliana! Gumising ka nga dyan! Bilisan mo! Bilis! Ayoko po, Ma'am Nora. Sabi mo? Ayaw mo? Inaayawan mo ako? Hoy, baka nakakalimutan mo ako tumutulong sa'yo, ha? At bilang kabayaran, poposing ka sa harap ng mga bisita ko. Tayo! Hoy, ano ba hinihintay mo? Tayo! Papahiya mo ba ako? Ha? Tumayo kayo! There!
May problema ba? Ano to, Isabel? Anong klaseng gimmick to? Namatayan ako ng anak ng dahil kay Eliana. Nakaratay ang papa ko sa ospital ng dahil din kay Eliana. Kaya dapat lang na mamatay din siya. Meron tayong mga batas na pwedeng humusga kay Eliana. Oo! Merong batas para sa tao, Eman. Pero hindi para sa hayop. Hindi hayop si Eliana, tao siya. Tao? Tao bang maituturing ang isang babae na may kakambal na ahas? At tao rin ba maituturing ang isang babae na pagkatapos mong kupkupin, kakagatin ang sarili mong ama? Ano? Tama ako, di ba? Tama ako! Tulungan niyo po ako dito. Ayoko po sa kulungan. Dapat pinabayaan na lang kita noon. Mamatay ka na lang, bulok ka na riyan! Wala kaming ginagawang masama ni Isabel. Umami ka nga sa akin, Eman. Mahal mo pa ba siya? May feelings ka pa ba sa kanya? Kuya, bumayita si Eliana. Teka, namumukaan kita eh. Yung shota ni Serpentina. Di ba ikaw yun? Hindi ako yun, kamukha ko lang yun. Ako, konsensya na rin ako naawa sa bata. Kung alam lang sana ni Isabel na anak nila ni Emma si Eliana. Totoo ba yung narinig ko? Anak ni Kuya Eman tsaka ni Isabel si Eliana.